Okay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ay, grabe ho yung nangyaring hearing, ano? Ang title ho nito, Breaking News. Senador Marcoleta, pinaiyak si Rapi Tulfo sa hearing. Nabunyaga PCSO, naglaho, bayad pala. Ayan. Alam nyo yung patungkol ho sa PCSO? Si Rapi Tulfo biglang nawala Naalala nyo nun? Sino hong nakaalala nung ginawa niyang pagdinig, nung hearing sa PCSO, galit na galit siya. At nung tumagal, hindi na natuloy yung yung hearing na yun, nasa na yun. Tapos ngayon, nandito na naman si Rapi Tulfo. Uulitin ko, wala akong galit kay Sir Idol Rapi Tulfo kasi po gusto ko yung programa niyang Action Tulfo. Basta yung gano'n, no? Matagal na ho yun, pero talagang pinanonood ko yun noon. Kaso nung nandito na siya bilang senador, nung una okay, hanggang sa tumagal ng tumagal, puro hearing na. Sana si Sir Marcoleta hindi maging gano'n. Sana may managot po dito. Okay? Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay atid sa inyo ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Alright. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, shoutout kay Sir Brens. Yes, sana meron din dito niyan sa Mindanao. Okay, i-play na ho natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta at Senator Rapi Tulfo tila nagkainitan sa ikinasang pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal at maanumalyang flood control projects na binusisi ng Senado sa pangunguna ni Senator Marcoleta. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kapag pikon, talo, Tulfo, uminit sa hearing, hinamon si Marcoleta na maging patas. Bakit? Bias ba si Marcoleta? Marcoleta bias daw? Di naman Nasa panig lang siya ng katotohanan. Ikanang inis si Senator Rapi Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, sobra-sobra na ang oras ng ilang senador sa kanilang pagtatanong. Pinuna niya si Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta dahil tila pinapayagan ang mahabang interpelasyon. Giit ni Tulfo, dapat pare-pareho ang oras para sa lahat ng miyembro ng committee. Naging tensyonado ang pagdinig matapos igiit ni Tulfo ang patas na pagtrato sa bawat senador. Samantala, nagpatuloy naman ang hearing sa kabila ng sagutan ng dalawang senador. Komento pa ng taong bayan sa mundo ng social media. Klarong-klaro naman po na may hinahabol na oras nung time na binigyan ka ng limited na tanong o talagang di lang makaget over si Mr. Tulfo nung last hearing. Akala kasi niya napahiya siya nun. Pero kung iyakin ka, di po nababagay dyan. It's very clear na may hinanakit ka din kay Marcoleta kasi tinira niya utol mong si Bene. Paano naman tinira niya din si Marcoleta sa show niya. Pasikat effect, pwede namang sabihin mo yan ng personal kay Marcoleta. Bakit dyan ka pa mismong hearing? Ilalo mo lang pinapagulo. Imbis na matukoy at makulong na yung mga kawatan na yan. Ikaw talaga Tulfo, gusto mo ikaw bida palagi. Kita mo ikaw nagpatagal ng oras nyo. Sayang ang oras. Sa susunod, i-request mo na unahin ka at bigyan ka ng isang oras para masabi mo lahat ng gusto mo sabihin nang hindi ka nagagalit. Pambihira. Ano na Tulfo? Di mo kaya no? Magaling lang kayo sa may pakinabangan tulad ng PCSO issue. Bigla kayong naglaho. Ngayon, wala ka nang mapakitang gilas dahil alam ng taong bayan kung paano ka maglaro. Nako, nagpapakita na ng baho itong si Tulfo. Ayaw niyang gisahin ng mga sangkot sa korupsyon. Baka malaki ang natatanggap nito dahil nakakabingi ang katahimikan niya sa korupsyon ngayon. Pero sa iba, nako, masyadong maingay. Ang sabi-sabi, bayaran niyang si Tulfo. Nako. Oo nga no. Ang dami nating korupsyon na nakikita ngayon sa gobyerno pero bakit ang tahimik mo? Pero dun sa programa mo, yung mga magsosyota, oo nga naman, dapat talaga tulungan mo pero hindi mo pala kaya yung malalaking problema ng ating bansa. Love kita!
Pinanonood kita eh. Kaya ka binoto ng mga ilang kababayan ho natin kasi nga, wow, dapat nasa Senado to, dapat magaling to kasi makakatulong to. Yung hindi kaya ng mga barangayan, mga pulis, nagrereklamo sa Rapid Tulpo in Action, nagiging mas okay kapag sa kanya lumalapit. Pero nung nasa Senado na siya, malalaking tao na yung babanggain niya, anyari dun sa PCSO, yung may mga nanalo sa loto. Hanggang ngayon, ikaw, wala na, bigla ka lako. Ay. Yan mong issue sa PCSO noon, ang ingay sa simula pero sa dulo, wala na. End quote. I so move, Mr. Chair. Ayan na. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, Wala na, umiyak na si Tulpo pala rito. Dapat to pa-walk out na eh, no? bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes, Ayun na, 2 umiyak minutes na. talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, I akala ko made po the ako yung motion, sunod Mr. kay Chairman. Senator De La Rosa. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Bago po yari kayo bayaran ng ngayon. COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Nako. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Agoy. Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala sa akong Disbursement pakialam sa Power. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Oo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Oo. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, Ayan na. pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident. Ano ang gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating Mainit po to. sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Oo. Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo ang pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung ang proseso isasagot? natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. Putik niyan! Ang hirap hulihin ng mga bilyones ng mga magnanakaw, no? Hindi mo talaga. Samantalang yung mga nagnakaw ng bigas, tapos nakulong kasi nga nagnakaw ng mga, dahil nga nagugutom, mga mahihirap. Hindi natin kinukonsinte. Bawal magnakaw. Pero mabilis lang talagang mahuli yung mga ganun. Pero itong mga bilyones na to, meron silang may mga pang-front nila. Pero yung pinaka-dulo talaga niyan, dadahan-dahanin lang. Yung mga ibang nandiyan dyan, sisi na naman yan sa mga Duterte. Duterte na naman ang may kasalanan. Bakit Duterte na naman? Kasi nagsimula yan sa Duterte.
Wala na silang gagawin. Kaya nga sabi ko nga, sige, sabihin na natin Duterte. Ipagpalagay lang natin kahit hindi totoong Duterte. Sige lang, sige, Duterte. Bakit wala nang gagawin ng gobyerno ngayon? Si Tito Sen, parang binabanata niya, parang pa-Duterte na rin, no? Galing sa Duterte. Yung flood control issue project, yun. Okay, sige, sabihin na natin. Ba't yung administrasyon ngayon, 3 taon na, mag-4 na taon na, wala kayong gagawin, kundi sisihin na lang ang Duterte? Alaka! Tuloy tayo. Kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said... If they that will will help us, today. okay. Any second? Yeah, it was already Grabe ang seconded. There's init. a motion and Teka! Ang iingay ninyo! Nasaan na si Idol Rafi Tulfo? Gusto kong marinig! Second, the motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with Chairman. the questioning. Mr. Chair, sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi kasi maigsi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi ang sabi ng, Mr. Chair, sabi ng KUA, Teka muna, Ang gulo. with the permission... Teka din! Ang iingay ninyo! Ba't hindi nyo na lang isisilat sa Duterte? joke lang. Lagi na lang Duterte sisisihin nila. Sa kabila nga, Duterte na eh. Papunta na dun eh, nangangamoy na eh. Minana nga lang daw yun ng ano eh. Sir Marcoleta, dito ngayon masusubukan yung pinakamagaling mo. No? Dito natin masusubukan ngayon. Kita mo kung paano ka sagot-sagutin na lang ni Rapi Tulfo. Samantalang ikaw, kalmado pa rin ikaw. Pero, Sir Marcoleta, kailangan mo makakuha ng maraming ebidensyang solid. Pangalanan mo na kung meron. Kasi kung puro hearing na naman to, walang mangyayari, wala. Mapapanis na naman tong issue na to. Tag-init na, malapit na tag-init, taglamig muna. Tuloy tayo. Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod. kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang Mendoza. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. mga- Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na daw, last. Tinatanong ko Oh, lang po yung last. secret. Ay! Putek yan. Grabe, matindi. Mga kapatid, palike po ng video natin kung gusto nyo ng mga ganitong balitaktakan, mga matinding mga paliwanagan. Palike po, ikalat ho natin ito. Maraming salamat, ha? And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Priority. Okay. Dapat kasi, papuntahin nyo lang muna dyan, 3, 2. Yung ay, si Risa Ontiveros muna. O kaya si Rapi Tulfo para hindi umiyak. Puro si Rapi Tulfo muna. Iyak yan eh. Hindi, malay mo, di ba? May masabi rin si Idol Rapi Tulfo dyan. O kaya si Tito Sen. Mas maganda para mag-init yung mga kapwa nating nagmamahal sa mga Duterte. Dahil si baka papunta na naman sa Duterte to eh. Tuloy po tayo na. Okay. the list of... Last question. Si Jinggoy po na, kota na si Jinggoy eh. Then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos. Senator Siya, Joel. Madam Amy yun. Senator Rapi. Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And Senator Robin nga eh, sakto lang eh, chill lang eh. then Senator Mark. Okay. In that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir. Proceed. Ma'am KUA, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for Makapagpel ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to KUA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion Shit. were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po,
sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, Putik niyan, mga walang alam! Tatanong na naman. Pupunta sila dyan, lagi na lang, ay! consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Salamat, Opo. ma'am. Thank Thank you you po, very Your much. Nag-iimbestiga rito, tapos nag-iimbestiga din sa House of Representatives, tapos yung ombudsman mag-iimbestiga din. Taragis kayong lahat ha, kung hindi lang at dahil kay Sir Marcoleta, hindi kayo mag-iimbestiga. Dapat nung 2024 pa lang, yung sinabi pa lang ng Pangulong BBM na 5,500 flood control, dapat doon pa lang nung bumaha, chinek na. Sabi na, bangga lang, kininayo ako. Awanan. Yung kabila, papunta na ng Duterte. Kayo, ang babagal nyo dyan. Basta kami dito, kanya-kanya naman tayong paniniwala. Kami po, nagmamahal kami sa mga Duterte kasi nakikita po namin yung Davao City. Sabi, bakit ganito? Bakit ito pa rin ng mayor? Bakit ito pa rin? Bakit bilang presidente? Bakit 80% pa rin ang trust ratings niya? Kung pare-pareha silang mga siraulo din naman. Pero bakit itong Duterte na to, bakit ang taas pa rin ng ratings? Bakit hanggang ngayon minamahal pa rin ng sambayan ng Pilipino? Kasi nga po, nakikita nila itong pinagbibingtangang mga Duterte may nagagawa kaysa dun sa mga taga-kabila na walang ibang ginagawa kundi sisihin ng sisihin ang mga Duterte. At wala na tayong oras mga kapatid. Palike po ng ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down. Oh my God, we'll be back again.